Ayan po at kumusta na po itong aking mga subscribers? Ay siyempre, lagi naman pong sinasabi ko rito at pinagdarasal sa ating poong may kapal na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang sakit at matinding problema sa buhay. Ganon din po yung ating mga subscriber din dyan abroad at alam ko po na saan man po kayo sulok ng daigdig naroon ngayon ay sana ay nasa mabuti lang po kayong kalagayan. Ayan po at hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. At ito pong si Saldico, hindi na po mahagilap. At ito po ay maraming i-speculate. Either ito ay tumakas na or nagpakamatay na. Ganon din po kay Tambaloslos, hindi na rin daw po mahagilap. Hindi naman kaya ang pantasya ko rito, baka nagtanan na ito si Tambaloslos at si Saldico. Kung ito man po ay tumakas na, abay siguro, total may eroplano naman yan, baka magpaikot-ikot lang sa kalawakan yan, ano? So, ganyan po. Nakaw now, tago later. Ayan. Yan po ang kwan dyan. Kaya, grabe. Ang dami niyong pininsala, ang dami niyong pinahirapang mga kababayan natin. Ang dami niyong pinatay na mga tao na kababayan natin. Dahil sa inyong kaswapangan sa pira. Ayan. Lumalangoy hanggang sa dumarating yung hindi na nila makayanan sa baha, inaanod na ng baha, nalalandslide na itong mga kababayan natin dahil sa kagagawa ninyo mga kawatan kayo. Anyway, hanggang saan ba kayo makakapagtago? At alam naman ni Maharlika kung saan yung bagong bahay mo sa Amerika. At yun na nga po sinasabi ko na madali lang po sa kanila ang lumipad patungong ibang bansa kasi nga po kagaya niya Saldico. Mayroon na pong helicopter na, may eroplano pa. At yan nga po yung gamit nila para magparte-parte sa Amerika dati, gamit yung eroplanong kabibili niya. At kasama yung mga barkada ng mga anak niya, kaklase ng mga anak niya at mga kaibigan nila. Samantalang itong mga kababayan nila dyan sa Bicol, ayan, hanggang ngayon hindi nakaka-recover sa sobrang kahirapan dahil dito sa mga ninakaw na project nitong Saldico na ito. Para lang po malaman ninyo, siya po ang nagmamay-ari ng Sunwest Corporation. Sunwest Construction Builders ba? Yan po yan, Sunwest. Yan po yung tumarantado dito sa amin sa Mindoro. Kaya kapag ito, makita ko rito sa amin tong hayop na ito, ibabaon ko to dito eh. Buisit na yan eh. Wala, medyo kasi malayo po dito sa amin ito mismo. Itong project na nagkawasak-wasak na. Project po ng Sunwest na pag-aari ni Saldico. Ayan, medyo malayo po dito sa amin to, kaya hindi ko po alam nito. So, yan po. At, ayun, nagtatago na ang hayop. Huwag mong pagtaguan ang kahayopan mong gago ka. Harapin mo si Marcolita. Oh, wala, hindi kayo titigilan ni Marcolita. Maniwala kayo sa akin. Sinabi na niya na walang pandito. Kung kaibigan man kayo, wala namang problema kung kaibigan kayo. Basta ang mahalaga sa kanya, magawa niya yung kanyang obligasyon sa tao, magawa niya yung kanyang tungkulin bilang isang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, at kung ano lang yung tama, yan po yung sinasabi nitong si Senador Marcolita.
At ngayon po ay sa Martes po yata yung pangalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. At itong talagang hindi na kinaya nitong si Saldico at ngayon ay ayon dito sa ating mga impormasyon ay tumakas na raw yan or baka naman kaya sa sobrang dismayado ay nagpakamatay na po ito. Pero yan po mga ganyang itsura ng mga mukhang kuhol at ang kakapal po ng balat niyan di ba ang kuhol? Matigas ang balat niyan, makapal ang balat niyan, hindi magpapakamatay yan. Manapa ay baka tumakas na nga talaga. Total may aeroplano na, may helicopter pa. So kasabwat itong si Tambaloslos na ito. Tingnan natin kung hanggang saan kayo kuan. At magkuan ka lang, siguraduhin mo lang na nakatago ka rin dyan sa Amerika kasi nga unang-una alam ni Maharlika yung bahay mo, pinuntahan ng may Maharlika yung bahay mo dyan maliban na lang kung meron pang ibang bahay ito sa ibang bansa, pero hindi po talaga mawawalan yan. Ito nga po nga kuan itong mga Tambaloslos na ito. Tingnan mo, may bahay na sa Amerika, may bahay pa sa Cambodia. Di ba? So, hindi natin alam kung saan-saan pang mga bansa may bahay, mga hayop na yan. Tingnan nyo. Grabe yung, alam nyo naman nahahabulin kayo. Pero talagang ang kakapal lang talaga ng mukha ninyo. Imaginin mo, nasisikmura ninyo yan. Na pagnakawa ng pera ng bayan, kaya nagiging resulta, wala na pong kwan talaga. Wala na pong pag-angat ang buhay nitong ating mga mahihirap na kababayan. Mananatili na pong mga gumagapang sa gutom itong mga kababayan natin. Dahil po dito sa mga animal na mga politikong nandito sa atin ngayon. So, ayan, at yan po ang nakakalungkot talaga. Pero, sabi ko nga po, wag lang po tayo mawala ng pag-asa at ipagdasal nyo lang po na sana mag-cross ang landas namin itong mga animal na ito. Dahil sisiguraduhin ko hindi ko na po bibigyan ng pagkakataon na makawala pa yan once na nag-cross ang landas namin itong mga kawatang ito. Tingnan nyo yung aking binalita kahapon dyan. Tingnan nyo, daig pa niya yung presidente ng Amerika na si Donald Trump. Walang ganyang karami ang sasakyan ni Donald Trump. At ganun din sa Russia. Bagamat talagang mga luxury yun at may mga yate pa si Vladimir Putin, wala pong ganyang karami na 40 plus. At siguro, kung mayroon man, ay dapat lang kasi siya ang presidente. Pero itong ordinaryong hampas lupa at patay gutom na ito, may-ari ng Gerald Construction na ito, ay hindi ko katanggap-tanggap yon. At sinabi naman po niya, nagsimula ang yaman nila noong nabigyan siya ng DPWH. Talagang binanggit po niya, nagsimula ang yaman nila noong nagkaroon siya ng kontrata sa DPWH. Tingnan nyo. Grabe. Yung tipong walang karapatang ganong yumaman. Tapos hindi pa siya nahiya na ibuyang-iyang yung mga ganyang luxury car nila. At talagang taas noo po siyang ipinapakita at iniisa-isa pa yung mga luxury car na ng mga American car na yan na sinasabi niya. Hindi ka na nahiya. Kahit pa tambakan mo, kahit pa angkinin mo lahat ang mga sasakyan sa buong mundo, wala pa rin, hindi ka pa rin hahangaan ng mga tao na kababayan mo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman sila maniniwala talaga na yang mga yaman mo na yan ay pinagpaguran mo. Kundi yan, pinangluko mo, panluluko, pandaraya, pagnanakaw, galing yung lahat ng mga luxury car mo na yan.
At nabanggit din po yan dyan sa ano ito, sa programa ni Senador Marcolita dyan sa Channel 25 na lahat po yan ay sisilipin na. So sana nga lang ay mabigyan ng katuparan at mabigyan ng hustisya itong mga kababayan nating pinagnakawan itong mga taong ito. Napakarami po yan. At talagang ang dito talaga, ang pinakaulo talaga nito itong si Romualdez. Kasama na po ito sa sabwatan itong si Saldico. O na ngayon, bakit ka ngayon nagtatago at hindi ka na mahagilap? Hindi ka na mahagilap, hindi na ako maghagilap ngayon si Saldico. Ay sabi ko nga, either tumakas na yan or either inuuod na yan, baka nagpakamatay na yan kasama ni Romualdez. Or either nagtanan na yan, dalawa na yan. Kasi pareho naman sila mga mukhang kuhol. Itong mga ganitong mga mukha, talaga hindi mapapagkatiwalaan. Grabe. Hindi na kayo na konsensya na patuloy pa rin kayo nagnanakaw sa pira ng bayan na samantalang napakarami nating mga kababayan na ang walang masaing. Nasaan ang konsensya ninyo? Hindi ko alam kung kayo ay tao pa o talagang hindi ko alam. O baka talagang nagkatawang tao lang kayo. At pero ang totoo niyan ay satanas at mga demonyo kayo. Yun lang ang kwan ko eh. Yun ang talagang tsorya ko na ngayon dahil nga sa mga ganyang ginagawa ninyo na mga panluloko. Imaginin mo, kung mayroon man project ay talagang substandard. Hindi lang basta substandard, substandard pa. Kaya ayan, giba-giba lahat. At hindi ko po alam kasi kung anong kumpanyang construction na itong yung pag-aari ni Dong Gonzales dyan sa Pampanga. Isa rin po yan, congressman po yan, na yung pong mga project niya dyan na mga dike, giba-giba na rin po. Pero sigurado po ako kasali, hindi ko lang po alam kung ano yung kumpanya yan. Yung Dong Gonzales na yan, congressman ninyo dyan sa Pampanga. Dapat yan, tiradorin nyo na yan. Kung ako taga-Pampanga, ako, pag-aaksaya ako ng oras siya, tiradorin ko na yan eh. Itong napakarami po, halos lahat. Bagamat marami rin yung mga hindi involved sa ganyang flood control na yan na mga congressman, pero mas marami po yung mga involved sa flood control project ng pagnanakaw. Napakarami. Imaginin mo, ibunoto ninyo yung mga congressman ninyong mga animal na yan. Yun pala sila ang magpapahirap sa inyo. Yun pala sila ang papatay sa inyo. Kaya maano nga lahat yung mga yung mga, kung sino yung nasasakupan yung congressman yan, tiradorin nyo na ng tiradorin yan, mga yan. Lalo na kung lumabas sa investigasyon, nakasali sila sa mga pagnanakaw ng pira ng bayan, aba, tiradorin nyo na yan. At pagkatapos yung tiradorin yan, pumunta kayo dito sa akin. Dito, walang pwedeng makapasok dito. Pag nandito kayo, safe kayo rito. Basta matirador nyo lang yung mga pinagnakawang kayo mga congressman ninyo. Ito pong nandito sa likuran ko. Dito po sa lugar ko, bago po sila makarating dito, 1 kilometro pa. At makikita nyo dyan, walang humpay ang roving. Ayan, may mga motorsiklo na nagkukan lang po yan. Sasalisihan, magdamag po yan. Kaya kung matirador ninyo yung mga congressman ninyo, dito kayo sa akin at dito, ay bago sila makarating dito, ay
tiyak, lasog-lasog na rin ang katawan ng mga yan. Ayaw kong magyabang, pero subukan nila yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Pero hindi ako nagyayabang dito. Pero dito nila subukan sa akin. Yung magpadala sila rito ng ilang batalyong sundalo dito. Titingnan natin kung makakapan sila rito. Pero kayo naman mga sundalo at mga kapulisan, huwag naman kayo magbubulag-bulagan. Dahil ito, kitang-kita nyo na po kung sino yung mga politikong mga magnanakaw. Dapat yan sana, total kayo naman ang may baril. Alam nyo na kung itong mga kawatang ito, alam nyo na ito yung mga nagpapahirap sa kababayan natin. Bakit hindi nyo lang pagbabarilin yung mga taong ganyan? Yung mga kawatan na yan. Sabi ko nga, mabigyan na ako ng posisyon kahit na hanggang isang buwan lang eh. Ako mismo ang totodas dito sa mga kawatang ito eh. Maniwala kayo sa akin. Kaya minsan, kung sino yung may pira, yun ang makakapag-hire ng mga bodyguards sila pagkadami-dami. Kagaya niyan, mga congressman na yan, pagkadami-dami ng mga bodyguards yan. Senador na yan, kababaan dyan, 50. Bodyguard yan, 50. Empleyado nila, sinabi ko na yan, 35 empleyado nila. Kaya makakapal din ang mukha eh. Makakapal din talaga mukha. Hindi naman sila nagpapasweldo. Tayo naman ang nagpapasweldo sa mga animal niyan. Kasama na yan mga senador at mga congressman na yan. Tayo ang nagpapasweldo. Tapos mag-hire pa sila ng pagkarami-raming empleyado. Tapos yung bodyguard pa nila. Mga bullshit talaga ito. Sa totoo lang, walang matino na dyan. Kung may matino man siguro, si Marcolita na lang siguro ang matino dyan. Wala na akong mapili. Wala na. Maniwala kayo sa akin na hindi nakikinabang yung mga animal na yan. Sinabi ko na po, 100 million a year ang napupunta dyan sa mga senador na yan. Maliban pa yung 300,000 na sweldo nila, buwan-buwan. At maliban pa yung 2 million pesos, buwan-buwan din po yan. Plus yung sinasabi ko na yearly may 100 million sila. Saan pupulutin itong bansa natin kung ganito ng ganito yung mga nandyan ng mga politiko natin? Magkaroon pa ng project, muro-muro, walang nangyari. O speaking of muro-muro, wala pong intensyon si Mayor Magalong na insultuhin ang mga Muslim. Yan pong salitang muro-muro ay kung bakit hindi ko alam kung kailan at kung papaanong lumabas yung salitang muro-muro na yan. Ngayon, kung nakaka-insulto yan sa Muslim, sana nag-react na lahat itong mga Muslim na ito. Bakit ito lang si Adyong na ito, yung congressman na Adyong na yan, na siya na yan, Adyong, na isa ring gonggong, nag-react ang gago. Muslim siya kasi nakaka-insulto daw sa kanilang mga Muslim ang sinabi ni Mayor Magalong na muro-muro. Gonggong ka. Ba't ka may insultong gago ka? Ikaw lang naman nagre-react, yung mga ibang Muslim, hindi naman. Kasi yung salitang muro-muro na hindi natin alam kung saan nanggaling yan. At na kasabihan na yan noong pang-unang panahon yung muro-muro. O ngayon, kung ano pa man yan at nakaka-insulto sa iyo, pues ma-insulto ka na kung gusto mong ma-insulto. Kung gusto mong magsuntukan naman tayo. Ikaw na Adyong ka, gago ka. Hinahamon kita. Ulol ka.
lahat ng mga nagkukan talaga. Nag-re-react yung mga gunggong ng mga kawatan. Basta mga kawatan nagre-react talaga. Kasi binulgar na ni Mayor Magalong yung mga kawatan ng mga congressman. Yung congressman din ng La Union, aywan ko kung nanalo pa yan, yung congressman ng La Union, yung malaki ang ulo, may hydrocephalus. Yung parang may ang laki-laki ng ulo, tapos bigotilyo, ang gago, may hydrocephalus nga. Kaya abnormal. Ba't ka nasasaktan? Di kasama ka sa mga pagnanakaw. Pero ito, sigurado na ako, kasama niyan doon sa 150 million na pumirma. Kaya may 150 million na yung gunggong na may hydrocephalus na yan. Napapaghalata kayo eh. Ano ba yung manok pagka bagong itlog? Di ba yan ang putak ng putak? Ganyan kayo. Kaya lumalaki ang ulo mo. Gonggong na congressman. Okay lang sana kung mga gwapo itong mga animal na mga congressman na ito eh. Ang papangit naman ng mga mukha nito mga ito. May makita ka bang magandang mukha dyan? Lalo na yung mga kawatan na yan, Diyos ko. Lalo na yung yung abante na yan na mukhang bayawak. O yung akop na yan. Ano yung mga mukha ng mga yan? Si Barbers na yan, isa ring kingkoy. O isa pa. Isa ring nag-react. Itong si Richard Gomez. Kay Mayor Magalong. Bakit? Ano na? Nabayaran ka na rin ba ni Tambalos-los na Richard Gomez ka? Nabayaran ka na rin? Nagunggong ka? Sigurado ako sa iyo, mas matanda ako dahil 176 years old ko na. Ikaw, batang-bata ka pa. Ano kaya kung magbasagan na lang tayo ng mukha? Kayong mga kawatan na mga kongresista, sige nga, kasahan nyo nga itong paghahamon ko ng basagan ng mukha. Abay, hindi naman kayo dihado. Dahil itong mukha ko, makinis yan at saka gwapo. Hindi ako kagaya nitong, kung ang maghahamon ng basagan ng mukha, itong sigadon, huwag niyong patulan yan kasi basag na rin ang mukha talaga niyan. Pero itong ganito kakinis ang mukha, tapos ganito kagwapo, abay, bintahe sa inyo yan. O hala, aber nga, ikaw Richard Gomez. Buisit ka. Kung ikaw ay nabayaran na rin ni Tambalos-los, tumahimik ka. Tumahimik ka. Kung ayaw mong tumahimik, magbasagan tayo ng mukha. Sisiguraduhin ko sa iyo. Hindi ako papawisan sa iyo. Buisit ka. Bakit? Dahil lang sa pira? Ganyan na sasabihin mo kay Mayor Magalong, ay totoo itong si Mayor Magalong. Totoo ang sinasabi nito. Unang-una, respetado na respetadong policy IDG ito nung araw. At yan nga yung nag-imbestiga sa Mama Sapano na kung saan ay talagang nanalo pa rin yung mga administration kasi si Panot noon. Pero dapat yan, maipakulong lahat ni Mayor Magalong yan. Yung mga involved yan. Respetado, may kredibilidad itong si Mayor Magalong. Ikaw, buisit ka. Ito ang ibibigay ko sa iyong bintahe. Richard Gomez, hinahamon kita. Magbasagan tayo ng mukha.
Hindi ko pa nalalapatan ng kamao yung mukha mo, durog-durog na yan. Nakakagigil ka, nakakapanginig ka ng laman. Mainit ang ulo ng mga tao ngayon. Dahil sa mga pinaggagawa nyo, kasali ka na dyan. Dahil ikaw ay nagre-react, kasali ka na sa nangulimbat na gago ka. Tandaan mo, kumukulo na ang mga dugo ng mga ulo ng mga Pilipino. Dahil sa mga pinaggagawa ninyong pagdanakaw na yan. Tapos gaganyan-ganyan ka pa. Bullshit ka. Lahat na magre-react diyan sa nakinabang at nagnakaw sa flood control project na yan. Hala, sige nga, diyan tayo sa Lunita. Kukuha tayo ng mga international media. Tingnan ko lang. Kung makikilala pa kayo ng pamilya nyo pagka sa akin kayo nakipagbasagan ng mukha, titiyakin ko. Dudurugin ko yung mga pagmumukha ninyo. Nakakabuisit kayo. Ito, sobrang dami ng mga kababayan natin ang gutom na gutom ngayon. Sobrang dami ng mga kababayan natin ang mga walang masaing ngayon. Ano expectin mo? Magiging malumanay pa rin kami makipag-usap sa inyo? Buwa ka ng ina niyong lahat. Magsama-sama kayo. Ako lang mag-isa. Diyan tayo sa Lunita. Buwa ka ng ina niyo. Ulitin ko, Richard Gomez. Kung gusto mo, anumang oras, kontakin mo ako. Ilang oras lang, nandiyan ako sa Manila, magmula rito sa Mindoro. Tuwa ka ng ina ka. Para kang gago. Mag-abang-abang ka dyan, papatayin ka ni Kerwin Espinosa, maniwala ka sa akin. Ha? Mag-inay-hinay ka. Gunggong ka. Bullshit na mga kawatang ito. Pag ako nga dyan, nandiyan sa Senado, wala nang investigate. Pag hindi ko kayo isinubsob dyan sa pulungan ng mga hayop kayo eh. Huwag mong expectin na mayroon pang mahaba ang pasensya ang Pilipino ngayon sa inyong mga kawatang kayo. Tandaan mo yan. Lalo ka na Richard Gomez na pabida-bida ka. Kala mo kung sino ka. Tanggalin mo yung pagiging congressman mo. Animal ka. Hindi pa lumalapat itong kamao ko, durog-durog na yung mukha mo. Lahat ng laban na pinasok ko, burado ang mukha. Hindi nakikilala ng kamag-anak kung sino yon. Kasi sinisigurado ko ang durog-durog na hindi ka makikilala. At sisiguraduhin ko kapag kinasamo ako, hindi ka makikilala ng asawa mo. Nakakabuisit kayo eh. Pag nanakawan nyo na kami, pag ibinulgar kayo, nagre-react kayo, ganon? Uy! Huwag ako. Huwag ako. Buisit kayong mga kawatang kayo, hayop kayo. Mamatay na lang kayong lahat, hayop kayo.